Ito ay hindi ho isang ordinaryong bullying incident lamang, kundi nihilistic violence. Ang kanilang paniniwala, ginugot ito ng mga, tatawagin ko muna mga gunmen. Galing daw sa internet, sa online games. Ano po masasabi niyo, Secretary Sir? Hindi pa klaro masyado kung ano talaga yung motibo dito. Sabi nga nung iba, bullying. Sabi nung iba, parang may gang. Sabi nung iba naman, kasi sabi nung advisor, yung bata na yung tahimik lang. At parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito, yung pagpasok niya ulit. So mukhang talagang, for now, although hindi definitive, parang pinagplanuhan talaga. Fearless daw dapat ang atake, Secretary. Nakarating ho ba sa yung ganung impormasyon? May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga. Dalawa lang ba talaga ang akusado, Secretary, o may nahanap pa tayo iba? At dalawa lang. Sir, paano ba yung security measures after this incident sa lahat ng mga schools? Well, humingi tayo ng tulong sa lahat ng ahensya kasi nga malaking eskwelahan to. Tapos, meron na nga tayong, hindi lahat ng eskwelahan may security guard, pero ito may 2 security guard. Papasalamat tayo sa city government dahil sila yung pumapondo dun o sumisweldo dun sa isang security guard. Pero mukhang tinalon yung bakod. So, I think, siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyatin to kasi matao yung lugar eh. Sir, paano natin itingnan na assess ito ng Department of Education? Kasi we have to take note na in less than a week, 3 school violence yung nangyari at ito yung pinakamalala yung barilan sa loob ng school. Yes, I think hindi lang siya peace and order problem. Tingin namin kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala ring magulang. Ang sabi sa akin yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya nagtatrabaho. So sabi ko sa ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo rito at saka kinakamusta natin dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata. What about accountability measures, Secretary? Kasi ganito nga yung nangyari. Ano yung mga pagbabagong inaasahan natin? Well, yung increased visibility, I think nagpapasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila hindi nila tinutuloy. Sir, confirm nakausap niyo po yung suspect? Hindi po po. Secretary Angara, I'd like to talk to them pero just to with a view to understand ano yung mindset nila. Secretary Angara, sir. I think in the future, yes. If we we just have to understand the kids better siguro and then try to also regulate some of the harmful behavior. Sek, pinapanagot ng mga magulang, yung mga guro, pati principal. Ano po masasabi niyo? Meron po ba kayong gagawin dito? Ay, hindi siguro yung mga guro. In fact, kasi kung hindi dahil sa mga guro, siguro mas maraming namatay dito. Principal to? Oo, yung principal. Hindi rin mo siguro. Sa akin, well, sinabi naman ng PNP to, papanagutin yung magulang. Yung kung kanino nanggaling yung baril. Okay, Kasi hindi po naman po natural na may baril ng mga bata, di ba? Hindi naman lahat ng bahay may baril, pero parang nakakuha ng baril ng 2 bata. Last na lang, Secretary Angara, sir, Yes po. sa DYBL Action Radio po. Sir, bago mangyari ang pamamaril, may nangyari daw mga, anong tawag dito, rayot-rayot ng mga bata. Madalas daw yung mangyari dito sa school. Opo. Nasabi rin ni Mayor yun na parang may gang-related, especially after nung pandemic. Dumami daw yung parang gang dito. Kasi parang walang outlet yung mga bata. So, again, dyan pumapasok yung police visibility. Kapag daw umiikot dito ang police, medyo nababawasan yung ganong klaseng mga aktibidades. Monitor na kayo sa iba pa mga schools yung ganitong case? I'm sorry. Yeah, we're very concerned na ayaw natin kasi nga meron sa US parang may copycat killings eh. So nakikiusap din tayo sa media na sana in a way wag i-glorify kasi yung iba daw, ang sabi nila, yung ibang bata, ang validation nila sa sarili nila parang
yung likes nila sa social media. Paano sila nakakakuha ng like? Gagawa sila ng kakaiba o kababalaghan. So medyo tayo, hindi kami eksperto dito, pero siguro medyo maingat lang siguro tayo. Sir, may naging kabayaan yung paralan? Opo. Do you think, sir, may naging kabayaan yung school? Hindi pa klaro ho. Hindi pa namin kasi sa ngayon ang concern natin yung mga students and teachers hindi pa ho sila handa magkwento eh. Kanina nakita niyo naman wala ho kayo pero kanina sa loob nagre-report ho lahat ng ahensya. So yung PNP, yung DSWD, si Mayor, si Vice Mayor nag-report, DepEd. Pero nung turn na ni Principal, hinimatay ho siya. Kasi, yun yung tinatawag na trauma, which is also very real. Kaya natutuwa rin kami dahil maraming institusyon na nag-offer ng tulong dito. Yung bukod sa DSWD, DOH, DepEd, pati yung mga simbahan, yung UP Tacloban, yung Red Cross, nag-offer din ng tulong nila. So, ito medyo, I think, dito magbabago yung tinatawag nilang psychosocial reactions natin. Kailangan i-improve natin. Siguro, pwede bang last 3 questions na lang? Opo. Sir, sa buong Pilipinas, may mga schools na may mga ganitong pangyayari. Magpapalabas po ba kayo ng mandato sa lahat ng mga schools to strengthen yung mga security? I think what we have now is yung protocol which we never had before. Yung protocol kapag may namamaril na. So, it's something we never thought was applicable pero meron palang ganyan protocol si Sec Ted Herbosa ang nagsabi sa akin. So, we just have to update it. Ano yung na-drop na kayo, ano yung behavior to minimize yung loss and death.